Mga Spark, kamusta kayo? At bigyan na pag-uusapan po natin kung paano magagamitin ang no contact rule kapag hindi nagme-message sa iyo isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! Ang unang bagay na pwede mong gawin kay Inspired kapag hindi nagme-message ang isang lalaki, mag-no contact at iwasang i-check ang FB at chat box nyo. Yan ang unang bagay na talaga namang pwede mong gawin kapag ang lalaki hindi nagme-message sa iyo. Iwasan mong i-check ang FB niya at ang chat box nyo. Alam nyo kasi mga Inspired, kapag ginawa mo yan, ay sigurado, malamang sa malamang ay hindi mo mapanindigan ang no contact rule na yan. Baka ikaw pa ang bumigay, ikaw pa ang maging marupok. Sapagkat sigurado kay Inspired na muling tataas ang value niya sa iyo. At mas lalo kang malulungkot at mas lalo kang magiging marupok at malamang sa malamang ay ikaw pa mismo ang maghabol sa kanya dahil namimiss mo siya o mas lalo mo siyang mamimiss, lalo na kapag nakita mo yung mga dati niyong pag-uusap at yung mga dati niyong picture o yung itsura niya, diba? Kaya kapag nag-no contact kayo sa partner niyo dahil siya ay hindi na nagme-message sa iyo, hindi na nagre-reply, hindi na nagpaparamdam, talaga namang kay Inspired, hindi na nagpapakita sa iyo, ayaw ka nang kausapin, gamitin mo yung no contact rule at siguraduhin mo kay Inspired na iwasan mo siyang i-stalk. Alam nyo yung pang-i-stalk na yan, ayun yung mas lalong nagpapabigat sa no contact rule eh. Kasi kapag nag-no contact rule tayo rin ang mahihirapan. Nahihirapan ka din syempre dahil nga sa mahal mo siya at namimiss mo siya. Pero kailangan mong manalo. At para ka manalo sa no contact rule, dapat iiwasan mo yung mga bagay na magpapalungkot sa iyo. Dapat iiwasan mo yung mga bagay na magpaparupok sa iyo. Dapat iiwasan mo yung mga bagay na mas lalo magpapamiss sa kanya sa iyo. Dapat iiwasan mo kay Inspired yung mga bagay na talaga namang magiging dahilan para ikaw ang matalo sa no contact rule, para maghabol ka. Dapat iwasan mo yung mga bagay na yan sa halip magpaka-busy ka sa ibang bagay upang hindi mo siya ma-stalk at hindi mo siya palaging maisip. Sa mga bagay na pwede mong gawin kay Inspired kapag hindi nagme-message sa yung isang lalaki, dapat mag-no contact rule ka. Wag kang maghahabol sa kanya upang hindi lumaki ang ulo niya. Ang isang mga dahilan kung bakit mas lalo nagpapahabol ang isang lalaki dahil nakikita niyang masyado kang marupok at mahina sa kanya sapagkat ginagawa mong lahat magkaayos lang kayo to the point na kahit siya ang nagkamali sa iyo, talagang masyado ka nagpapakamartir sa kanya at mas lalo ka nagpapakatanga sa kanya. Bagay na mali sapagkat ang lalaki ay talagang masyado magiging kampante. Imbis na makaramdam ng takot na mawala ka, ay makakampante pa siya na lumayo sa iyo at hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Kaya naman kay Inspired, imbis na ang isang lalaki habulin mo kapag siya ay walang text or chat sa iyo at hindi siya nagre-reply sa iyo, hindi na nagpaparamdam sa iyo, huwag mo siyang habulin. Ang sa pinakamaganda mong gawin kay Inspired, huwag na magparamdam sa kanya sapagkat kung yan ang gagawin mo, magkakaroon ka ng puwang sa utak niya at sa katagalan magkakaroon ka muli ng puwang sa puso niya sapagkat kung mas lalo kang iniisip ng isang lalaki, mas lalong bumabalik ang halaga mo at mas lalo siyang nagkakaroon ng interest sa iyo. Ganyan yan. Kaya tingnan niyo yung ibang babae na hindi naghahabol sa lalaki, sa katagalan magugulat na lang sila, nag-message na, nagparamdam na, nag-call na, diba? Pero kabaliktaran sa mga babae na habol sa lalaki, hindi na binabalikan. O kung balikan man, lolokohin ulit. Diba? Hindi niya makikita ang tunay mong halaga. Babalik at babalik din siya sa dati niyang ugali. Ka-Inspired, isa sa mga sikreto upang maturuan mo siya ng leksyon at may matutunan siya. At upang sa susunod, hindi niya nagawin sa'yo. Makita niya ang tunay mong halaga. Huwag mo siyang habulin, mag-no contact rule ka. At iwasan mong mag-stalk o mag-check sa FB niya at sa chat box niyo ka-Inspired. Pangalawang bagay na pwede mong gawin kay Inspired kapag hindi nagme-message ang isang lalaki, mag-no contact at araling kontrolin ang iyong isip at emosyon. Yan ang pangalawang bagay kay Inspired na pwede mong gawin kapag hindi nagpaparamdam sa iyo ang lalaking mahal mo o ang partner mong lalaki. Kailangan kay Inspired kung mag-no contact rule ka sa kanya, dapat aralin mo rin kontrolin ang isip at emosyon. Sapagkat kung hindi mo gagawin yan kay Inspired, sigurado kung malaki ang tsansa na hindi mo matapos siyang no contact rule na ginagamit mo sa kanya. At sa katagalan, dahil nga sa sobrang miss mo na siya, sa sobrang gusto mo na siyang makausap, ikaw na mismo ang talagang magpaparamdam at maghahabol sa kanya at gagawa ng paraan upang talagang magkabalikan kayo. Bagay na mali sapagkat ikaw ang babae at karamihan sa inyo kayo pa ang inargabyado
Tapos kayo pa ang gagawa ng paraan para magkaayos kayo? Hindi ba't dapat siya ang gumawa ng paraan para magkabalikan kayo? At siya dapat ang humingi ng tawad sa'yo? Dahil sa karupukan mo, dahil sa katangahan mo, binababa mo ng dignidad mo, at wala ka ng moral sa sarili mo, sapagkat ikaw na mismo ang inape, ikaw na nga ang niloko, ikaw na nga ang pinaiyak, ikaw na nga ang sinaktan, ikaw pa ang magmamakaawa para magkaayos kayo. Yung iba sa inyo talaga namang inulan na ng katangahan. Tumigil kayo sa bagay na yan ka-inspired upang makita niya ang tunay mong halaga. Dahil hindi niya makikita ang tunay mong halaga kapag alam niyang siyang nagkamali, tapos ikaw pa'y nagmamakaawa. Kaya ka-inspired kapag lalaki hindi nagme-message, siya pa may galang hindi mag-message sa kabila ng lahat ng ginawa niyang kamalian sa'yo, talaga mang mag-isip-isip ka. Huwag laging emosyon, huwag laging puro puso. Aralin mong kontrolin ang isip mo para makontrol mo yung puso mo. Alam ko mahirap pero kailangan gawin mo yan upang matuloy-tuloy mo ang no contact rule. At ang lalaking mahal mo sa katagalan makita ang halaga mo sapagkat maiisip ka niya. Totoo yan. Maiisip ka niya ka-inspired sa mga panahon na hindi ka nagpaparamdam sa kanya. Papasok ka sa alaala niya. Papasok ka sa utak niya. Kahit sobrang busy niya, kahit marami pa siyang ginagawa, kahit may kasama pa siya ngayon, kahit may kausap pa siya ngayon, lalo na sa gabi bago matulog, maaalala ka niya. Lalo na kapag hindi ka na nangungulit sa kanya, hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, hindi ka na naghahabol sa kanya, hindi na tulad noon na ginagawa mo yan sa kanya. Ngayon ka-inspired, lahat yan maaalala niya sa'yo. At lahat ng yan ka-inspired, mamimiss niya sa'yo. At ang mga laala nyo ka-inspired, maaalala niya sa utak niya. At sa katagalan muling babalik ang interest niya sa'yo. Sapagkat ang sa pinakamakapangyarihang bagay sa mundo ay ang isipan ng tao. Oo ka-inspired. Kung bakit ginagamit ang no contact rule ay upang manumbalik ang halaga mo. Sapagkat ang kapangyarihan ng isipan ay napaka-makapangyarihan talaga. Kapag palagi kang tumatakbo sa utak ng isang tao, nagiging mahalaga ka. Kaya paanong babalik ang halaga sa iyo ng isang lalaki kung lagi ka nandyan, nagpapakatanga, nagpaparamdam, nantatadtad ng text, maya ka may chat, napaka-available mo. Paano ka mas lalo magiging mahalaga kung palagi kang needy? Palagi kang napakarupok mo at binubuhos mong lahat sa kanya. At naghahabol ka pa. Ka-inspired, iisipin niyang mababa ka. Kaya isipin mo ka-inspired ng bagay na yan ay pagsasakripisyo. Huwag ka muna magparamdam sa kanya at kontrolin mo ang emosyon mo na huwag laging isipin siya at huwag laging magparamdam sa kanya at huwag siyang habulin. Mag-focus kasi ibang bagay upang maging malakas ka at upang hindi ka makontrol ng tukso na i-message siya. Ka-inspired sin sa mga sikreto upang lalaki ay manumbalik sa'yo. Sapagkat ang kailangan mong gawin ay manumbalik ang interest niya sa'yo. At para mangyari yun ka-inspired, pigilan mo ang sarili mo upang magtagumpay ka sa no contact rule sa kanya ka-inspired. Pangatlong pwede mong gawin ka-inspired kapag hindi nagme-message sa'yo ang isang lalakis, mag no contact at mag self-improve. Yung pangatlo ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired, kapag yan ang ginawa mo, ay sigurado sa katagalan ay tataas ang value mo. At tataas din ang pagtingin sa'yo na lalaking hindi nagpaparamdam sa'yo. Kung noon mababa ang tingin niya sa'yo, at kung noon sobrang taas ng pride niya sa'yo, kapag nakita niya ka-inspired ang pagbabago mo, kapag nakita niya na nag-improve ka, dahil nag-self-improve ka, tapos hindi ka pa naghabol at nagparamdam sa kanya, sigurado ka-inspired, unang papasok dyan o unang tatabla niya ng curiosity. Alam nyo, sa mga bagay na magpapahirap sa kanya, ang kanyang kuryosidad, kung bakit ka naging ganyan, at kung bakit nakayanan mo, at kung bakit nagbago ka sa kanya, at kung bakit natiis mo siya, at kung bakit hindi ka naghabol sa kanya, at kung bakit ngayon napakaganda mo na. Kaya mag-focus ka sa sarili mo, imbis na mag-focus ka palagi sa pag-iisip sa kanya, at ini-stress mong sarili mo, lumaban ka ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, noon nga napakaligaya mo, di ba? Nung hindi mo pa siya nakikilala, noon nga napakasigla ng buhay mo, nung hindi pa kayo nagkikita, o hindi pa kayo nagkakakilala. Alam kong kaya mo pa rin yun ngayon. Alam kong malakas ka ka-inspired. Huwag kang susuko sa bagay na yan. Marami nang dumang pagsubok sa buhay mo, ngayon ka pa ba susuko? Alam ko napakahirap masaktan. Napakahirap kapag ka nalulungkot ka. Napakahirap dahil mahal na mahal mo siya. Napakahirap dahil sobrang miss mo na siya. At kailangan mong gawin yan upang makita niyang halaga mo. Pero sa buhay na ito ka-inspired, kailangan mo magtiis sa ibang bagay. Kailangan mo magsakripisyo upang ang kapalit niyan ay tagumpay. Sa buhay ka-inspired, kung gusto mo magtagumpay, kailangan mo magsakripisyo at kailangan mo magtiis sa mga bagay na hindi mo gustong gawin, pero kailangan mong gawin para makamit mo ang mga bagay na gusto mo, tulad ng pag-ibig niya sa iyo na nawala,
Kaya ngayon hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Bakit nga ba hindi na siya nagpaparamdam sa'yo? Ano bang pinag-awayan nyo? Ano bang ginawa mo? Nagpabaya ka ba sa buhay mo? Nagpabaya ka ba sa pag-aalaga rin sa kanya? Nag-cheat ka ba? Ikaw bang nagkamali? O napabayaan mong sarili mo naging losyang ka? Pumangit ka? At talaga namang ka-inspired, iba na ang ugali mo sa kanya? Kung ano man yan ka-inspired, pagsisihan mo at gawin mo na talaga namang ayusin ang lahat ng pagkakamali mo rin. Dahil sigurado ako, hindi lang siya may pagkakamali, ikaw din. Dalawa kayo may pagkakamali dyan, sigurado ako, pero gusto mong maayos yan. Gusto mong magkabalikan at magkaayos kayo at magkausap na. Una sa lahat, huwag kang maghabol. Pero humingi ka ng tawad sa mga pagkakamali mo sa kanya, pero huwag mong ipilit ang sarili mo. Huwag kang masyadong magmakaawa. Ang mahalaga, ginagawa palagi kung anong tama. At ang sa mga pinakatamang bagay na pwede mong gawin ay piliin ang sarili mo. Kung talagang hindi na siya nagre-reply sa'yo, kung talagang hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, kung talagang hindi ka niya na kinakausap pa, sa mahabang panahon o sa ilang linggo na o ilang buwan na, huwag mong ipagpilitan ng isang bagay na hindi pa pwede, sapagkat hindi mo makontrolado ang kanyang emosyon, at hindi mo hawak ang kanyang kapalaran upang ikaw makdikta. Napagpilitan mo ang gusto mo, mag-focus ka sa mga bagay na kontrolado mo. Tulad ng sarili mo. Mag no contact rule ka, piliin mong sarili mo, mag self-improve ka, mahalin mo ang sarili mo. Kung gusto mong pahalagahan ka niya, pahalagahan mo muna ang sarili mo, sapagkat ganyan ang tao. Ang tao ay talaga namang babalik sa iyo kapag may halaga ka. Pero pag wala kang halaga, talaga namang ka-inspired tayo, basura ka sa kanila. Yan ang realidad ng buhay. Oo, unfair ang buhay. Pero kailangan mong lumaban ka-inspired. Kung lalaking mahal mo, hindi nagme-match sa'yo, miss na miss mo na siya, sapagkat sobrang mahal mo siya, at ang dami mong ininvest na panahon at oras sa kanya, at marami kang sinakripisyo kaya ka nasasaktan ng ganyan. Pero huwag mong ipagpilitan sapagkat merong paraan. Oo, kung gusto mong makita niya ang tunay mong halaga, o manumbalik ang damdamin niya sa'yo, at siya mismo ay muling magparamdam sa'yo, kailangan ka-inspired, piliin mo muna ang sarili mo, at talaga namang magmahal ka sa sarili mo, mag-self-improve habang nagno-no contact rule. Kapag ginawa mo yan, napakamakapangyarihang bagay niyan. Isipin mo, hindi ka na nga nag-aabol sa kanya, nagsa-self-improve ka pa. Kapag nagkita kayo, kapag kinausap ka niya, sigurado akong mapapansin niya ang pagbabago sa'yo. At dahil doon, manunumbalik ng napakabilis ang interest, attraction, value, at spark niya sa'yo. Ang pag-ibig niya ka-inspire. Pangapat na pwede mong gawin ka-inspire kapag hindi nagme-message sa'yo ang isang lalakis. Mag-no contact at i-post ang mga happy moments mo. Pang-apat ka-inspire. O mag-inspire, mag-no contact rule ka. At dapat, paminsan-minsan, nagpo-post ka sa social media. Saan man yan, sa FB o kung saan man, saan ka naman nagpo-post, sa IG, di ba? Sa TikTok, kung saan man. Na kung saan, alam mong makikita niya. I-stock ka niyan eh. 85 to 95% ng mga ex o ng partner natin ay nang-i-stock talaga. Lalo na kapag hindi kayo okay. At lalo na kapag nami-miss ka na niya o naiisip ka niya. Curiosity. Talaga namang ka-inspired, matatalo ng curiosity ang pride ng isang tao. Sa maraming panahon nangyayari yan. I-stock ka niyan. Kaya sigurado napaka-effective niyan. Kapag nakita niya yung mga post mo na masaya ka sa post mo, o sa My Day mo, na masaya ka sa My Day mo, o sa sabihin natin sa, kung tawagin na yung pinopost mo sa mga short video mo, kung saan man yan, mga pinopost mo, masaya ka doon, mga happy moments mo, kasama mo yung barkada mo, kasama mo yung mga kaibigan mo, kasama mo yung best friend mo, kasama mo ka-inspired yung sabihin nating pamilya mo, o kahit ikaw lang mag-isa, basta masaya ka, ka-inspired, siguradong lalaki, ay bababa ang pride sa'yo. At imbis na magmataas pa siya sa'yo, ay hindi niya nagagawin yon sapagkat wala nang dahilan para gawin niya yon. Kaya lang naman siya nagmamataas sa'yo sapagkat nakikita niyang sobrang baliw ka sa kanya. Yun ang mas lalo nagpapataas ng kayabangan niya sa'yo. Dahil nakikita niyang masyado kang mababa dahil nag-aabol ka noon sa kanya. Kahit ngayon pa sa kanya. Yung mga iba sa inyo sobrang tatanga-tanga pa ngayon. Itigil niyo ang mga bagay na yan ka-inspired upang ang lalaki ay bumaba ng pride sa'yo. Sa pagtigil ng paghahabol mo sa kanya, mag-focus ka naman sa buhay mo. At i-post mo paminsan-minsan ang mga happy moments mo kasama ang mga mahalagang tao pa sa buhay mo. At makikita mo ang totoo. Hindi man malalaman ng ibang tao o talaga naman ka-inspired. Ikaw mismo, alam ko,
sa mga kalakihan dyan. May mga puso din yung mga yan. May mga puso din naman kami. May mga alaala din naman kami. May damdamin din kami na marunong makaalala sa mga kabutihang ginawa sa mga masayang alaala ng partner. Ka-inspired sigurado ako, manunumbalik ang tamis ng pag-ibig niya sa'yo. Lalo na magsisisi siya dahil siya ay naiwang, di ba, nag-iisip sa'yo. Ikaw naman, masaya ka na sa mga pinopost mo. Diba? Sigurado ko inspired. Sa katagalan, magpaparamdam din yan sa'yo. Sapagkat sa bawat makikita niyang masasayang happy moments mo na pinapost mo o minamay day mo, doon magkakaroon palagi ng katanungan sa isip niya kung bakit, anong nangyari sa'yo, bakit sobrang saya mo na, samantalang siya naiwang nag-iisa o malungkot at nag-iisip sa'yo. Ka-inspired. Alam mo, pwede mong gawin ka-inspired kapag hindi nagme-message o nagpaparamdam sa'yo sa lalakis. Mag-no contact at wag na rin magparinig o magpatama pa. Palima ka-inspire. Alam nyo mga ka-inspire, yun ang problema sa pagkakamali yung ibang gumagamit ng no contact rule. Nag-no contact rule nga yung iba sa inyo, nagpaparinig naman o nagpapatama naman. Saan? Sa social media o kung saan man. Wag ganyan. Hindi parang hindi ka rin naka-no contact nun, nagpapansin ka lang, papansin ang tawag dun. Diba? Kaya mag-no contact rule. Yung iba sa inyo, hilig magpatama. Yung mga sinishare nyo, ano ba yung mga sinishare nyo na yan? Puro drama, puro patama. Hindi, alam nyo kasing i-stalk kayo nyan eh. O alam nyo ring makakarating sa kanya sa pamamagitan ng mga kaibigan nyo na friends mo rin eh. Kaya itigil mo yan. Dapat, di ba, totally no contact rule. Walang patama, walang parinig. Mas matindi yun, ka-inspired. Mas lalo siya mag-iisip nun. Mas iisipin niyang wala kang pakialam sa kanya. At wala na siyang halaga sa'yo. Dahil doon manunumbalik ang halaga mo, 'di ba? Isipin niya, bakit ganoon? Dati lagi siya nagpapatama, dati lagi siya nagpaparinig, lagi nagpapapansin, laging gumagawa ng paraan para aking mapansin, laging gumagawa ng paraan para ako'y mag-message na. Pero ngayon para bang wala na siyang pakialam sa akin. Ka-inspired, mas malakas 'yon sa damdamin niya. Pipitik 'yon ka-inspired sa pride niya. Dahilan kung bakit maaari na siyang magparamdam sa iyo, ka-inspired. Paano na pwede mong gawin ka-inspired kapag hindi nagpaparamdam o nagme-message sa iyong isang lalakis? Mag-no contact at magkaroon ng oras sa pamilya o kaibigan. Paano ka-inspired? Totoo yan. Alam nyo, pagkakataon nyo na yan eh. Para una sa lahat, para mabigyan mo ng oras ang pamilya at kaibigan mo. Pangalawa, para hindi mo siya palaging maisip. Kasi pagkasama mo yung pamilya mo, pagkasama mo yung mga kaibigan mo, name-menos eh. O talaga totally, hindi mo siya naiisip. Lalo kapag masaya ka kasama yung mga relatives mo, kaibigan mo. Pero pag ikaw lang mag-isa, mahirap. O lumalaban ka. Pero pag papasok pa rin sa isip mo. Totoo yan, real talk lang, hindi tayo maglokohan. Di man tayo mahina, pero nagmamahal ka kasi. Namimiss mo siya. Nauunawaan ko kayo. Kaya nga gumagawa tayo ng paraan dito, tinuturuan ko kayo para makaraos kayo. At para hindi kayo matalo, at hindi kayo matukso, na ikaw ang maghabol sa kanya at magparamdam sa kanya. At baliin mo ang no contact rule. At sa mga paraan ay, diba, maglibang ka kasama mga kaibigan mo. Lumabas ka, mag-outing kayo ng pamilya mo. Gumawa ka ng paraan para meron kang mga kwentuhan tulad ng mga kaibigan mo. Diba? Libangin mo ang sarili mo upang hindi ka talaga namang maakit na ikaw ay muling magparamdam sa kanya. Gumawa ka ng paraan. Magkaroon ka ng oras sa sarili mo, magkaroon ka ng oras sa pamilya mo, at makikita mo, magugulat ka lang. Ilang araw na palang dumaan. Ilang linggo na palang dumaan, nakayanan mo pala. Kaya mo pala. Kaya mo pala kahit wala siya. Kaya mo palang hindi maghabol. Kaya mo pala na hindi magparamdam sa kanya. Sa tulong ng pamilya at kaibigan mo. Pag ikaw lang mag-isa, mahirap mag no contact rule. Pag ikaw lang mag-isa, napakahirap panindigan ang no contact rule. Kaya isa yun sa mga payo ko sa inyo kapag ginamit mong no contact rule. Magkaroon ka ng oras sa pamilya at mga kaibigan mo upang manalo ka at sa katagalan siya ang sumuko sa iyo at muli na magparamdam at mag-message sa iyo ka-inspire. Ang pitong pwede mong gawin ka-inspired kapag hindi nagpaparamdam o nagme-message sa iyo ang isang lalakis, mag-no contact at palaging mag-pray. Pampito ka-inspired. Alam mo ka-inspired, sa pinakamabisang paraan upang sabihin natin makuha mo ang gusto mo ay ang lumapit ka sa Diyos at magtiwala ka sa Kanya. Sapagkat kung para sa tao ay may hangganan ang mga bagay-bagay, sa Panginoong Diyos walang imposible. Kaya kung hirap na hirap ka na at tila pakiramdam mo wala ng pag-asa at sa isip mo wala ng solusyon at talaga namang akala mo hindi na kayo magkakayos, hindi na kayo magkakausap pa, hindi na kayo magkakabalikan pa, bakit hindi mo piliing lumapit sa Panginoong Diyos?
Diba, iyuko mo yung ulo, manalangin ka, at talagang sabihin natin magtiwala ka sa Diyos. Ilapit mo lahat sa Panginoon, lahat ng kalungkutan at kahilingan mo, gusto at mga pangangailangan mo, at ang iyong hiling sa Kanya, at magtiwala kang ibibigay niya. Magugulat ka ka-inspired sa mga bagay-bagay na mangyayari sa iyo. Matuto kasi kayong lumapit sa Panginoong Diyos, at huwag lang kayong basta magtiwala sa sarili nyo. Totoo yan ka-inspired. Oo, nandito kami mga love coach para tumulong sa inyo. Pero kahit kami ay may hangganan, kami din ay lumalapit sa Diyos. Ka-inspired, magtiwala ka sa Panginoon. Lalo na kapag may problema kayo ng boyfriend mo, lalo kapag may problema kayo ng asawa o mister mo. Lumapit kayo sa Panginoon at tutulungan niya kayo. Mag-no contact rule, huwag maghabol. At magtiwala sa Panginoong Diyos. Palaging manalangin ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog nito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa subscribe, click nyo po yung subscribe, click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message lang po sa akin Facebook, ay po yung profile picture ko, at message lang po sa Messenger. Ako po mismo magbabasa ng message nyo, at ako po mismo ang magre-reply sa inyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be inspired!